Shabbat Shalom mga kapatiran. Ngayon po ay 10th day ng ating Yom Kippur or Day of Atonement sa umaga mga kapatid. 09:23, 48 na po ng umaga mga kapatid. And nag-umpisa ang rising of the sun kanina 5:34 mga kapatid. And we are here with this AM gathering mga kapatid ng 10th day of the celebration mga kapatid. 10th day of the 7th month. So please allow me to share my PowerPoint mga kapatid para sa ating patuloy na pagbulay-bulay dito sa ating Day of Atonement, Yom Yom Kippur, or others would pronounce it as Yom Kippur mga kapatid. Okay po. So let me share my screen mga kapatid. Okay po. So we are on the 10th day sa umaga. So, ito na nga po mga kapatid. Okay. Day of Atonement, Yom Kippur, a day to be depressed by fasting and begging for mercy, mga kapatid. So, 10th day na po tayo ngayon, 09/23/2025, mga kapatid. So, kahapon, 9th day ng evening, ngayon, 10th day na po. Which is napaliwanag na rin po natin kahapon na magmula ng evening ng 9th day ah, patungo sa evening ng 10th day, mga kapatid. Ito na po, nabasa na po ito natin kahapon. I'm not going to read it again. But kayong mga manunood sa Republish, you may pause and read the passage, mga kapatid. Gayon din po ang ating mga na-highlight na kahapon. Binigyan natin ng halaga na bumalik tayo sa totoong pangalan dahil sa ating pangangaral, pagpapaliwanag patungkol sa pagsisisi at pagpapatawad, may pangalan involved mga kapatid. So, kaya first time ninyong manood, bigyan nyo ng halaga ang pangalan Yahusha. Kasi yun po ay pangalan na kinikilala mula sa Jerusalem at lahat ng bansa ay dapat makakarinig, ipapahayag ang pangalan na iyan. Because when we declare Yahusha, we are declaring Yahuwah saves. Yun po ang kahulugan yan mga kapatid. Okay po, let's continue with our slides. Ito na nga po yung na-highlight natin kahapon na doon sa pinakabanal na lugar kung saan doon ang dambana o altar ni Abay Uwa. Ito na nga po yung picture na ating pinakita kahapon. This is the picture of the mercy seat, mga kapatid. Na mercy, kaya we're talking about yung awa ni Abay Uwa. Dito tatabunan ng dugo o sprinkle yung dugo ng turong baka or kambing, mga kapatid. Ayon sa ating na paliwanag na kahapon. So ang sunod na ating pag-usapan, we may not be able to share or explain this sa nakaraan mga kapatid. Original Atonement. Kuha po natin ito sa YHUH Direct ayon sa pag-aaral po ng ating kapatid na si Sister Ayana mga kapatid. So may dahilan kung bakit merong Yom Kippur or Day of Atonement. Ang background dito ay dito nangyari sa Shamot 32, mga kapatid. Shamot 32. Dito po yung mga kadahilanan. Kung basahin niyo po o basahin po natin ang Shamot 32 dahil quite a lengthy passage po yan. There is what we call the worshiping of the golden calf, mga kapatid.
So, gumawa po sila ng, dahil nga matagal si Masya na bumaba, nag-isip na sila, baka wala na, baka patay na si Masya at wala nang mag-guide sa atin. So, ito na yung mag-guide sa atin, gagawa tayo ng golden calf. Okay? Which is, ano po yung na-break nila dyan? They break the first commandment of Yahuwah. Okay? Kung tingnan mo yung Shemot 20 verses 2 to 5, nandyan po yung first two and three commandments, mga kapatid. But dito, na-break nila na instead si Abba Yahuwah yung kanilang patuloy na magtiwala kay Abba Yahuwah, anong nangyari mga kapatid? Ang credit ngayon ay binigay na nila sa golden calf. Okay, if you look at Shemot 32 verse 8, mga kapatid, magandang basahin po natin yan. Shemot 32 verse 8. And they have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made themselves a molded calf and have bowed themselves to it and slaughtered to it and said, This is your mighty one, O Yasaral, who brought you out of the land of Matsariam. Mga kapatid, as I'm reading it, parang maramdaman ko yung grabing insulto na ginawa ng mga Yasaral, mga kapatid. Dahil nga, tagal si Masyang nakababa, right away, inisip nila na wala na. Sino nang mag-guide sa atin? Okay? Pero nandyan pa man si Abay Owa. Kung halimbawa namatay man si Masya, si Abay Owa nandyan pa, mga kapatid. Okay? So hindi nila inisip yon, but instead, nag-isip sila na ito na ang golden calf na ito. Ito na ang magsama sa atin. Ito na yung maggabay sa atin. So what a great insult, mga kapatid, doon sa ginawa nila sa panahon na ito, doon sa record ayon sa Shemot 32 verse 8. So, in addition, Yasharal was also naked, dancing and sacrificing to the calf. Okay, verses 19 and 25 of Shemot 32, mga kapatid. 19, and it came to be as soon as he came near the camp that he saw the calf and dancing, and Mashiach's displeasure burned and threw the tablets out of his hands and broke them at the foot of the mountain. So tingnan mo yung emotion dito, mga kapatid. Nung bumaba si Masya, yun na nga ang kanyang nakita. They were dancing naked sa harapan po ng golden calf, mga kapatid. So dahil sa tindi ng galit ni Masya, tinapon niya yung tablet of stones na nandoon nakasulat yung Ten Commandments, mga kapatid. Verse 25, and Masya saw that the people were let loose, for Aaron had let them loose to their shame among their enemies. So, ibig sabihin, nagwala na yung mga sangkatauhan doon dahil hinayaan din ni Aaron, mga kapatid, yung ginawa nila. Kasi Moses was there up in the mountain together with Joshua o Yahusha, mga kapatid, son of Nun. On the other hand, dito sa baba, iniwan doon si Aharon. Okay? So, malaking contribution ni Aharon dito, no, sa kasalanan ng Yasaral. Hindi siya nagtayo na pigilan or i-go against yung kanilang mga shall we say, yung kanilang mga hinaing. Okay? Mga kapatid. Masamang hinaing, mga kapatid, sa panahon na yan. So, most likely, they also broke the seventh and the 10 commandments. Okay? Bakit po? Kasi nung sila'y dancing naked, mga kapatid, ano pong mga pangyayaring nagaganap dyan. So there is now the practice, mga kapatid, of what? Offering uh,
may mga sexual activity na mangyayari diyan, mga kapatid. So, yan po. And take note na sa verse chapter 20, verse 14 and verse 17, mga kapatid. Nandyan po nakasabi yung mga violations na ginawa nila. Okay? So, moving on. So, dahil dyan, mga kapatid, may mga offenses or shall we say, may mga violations na ginawa yung mga Yasaraal. Okay? Ano po yung mga violations na ginawa nila? Number one, worshiping false Egyptian deity. Okay? So, yung golden calf nila is a representation of isang mighty ones na kinikilala doon sa Egypt o Matsariam. Kasi matagal sila doon, mga kapatid. Almost, kung di ako nagkamali, 400 years sila nandoon. So they were influenced by the ways and the worship of people in Matsariam in Egypt, mga kapatid. So yun, isa sa mga offense na ginawa nila kay Abba Yahuwah. Pangalawa, giving credit of freedom from Egypt to a false deity which Yahuwah did. Di ba, mga kapatid? Inalis na nila sa ilang isipan na si Abba Yahuwah yung nagtulong sa kanila na sila ay ma-redeem, sila po ay mapalaya doon sa Jerusalem, mga kapatid. Imagine they were there being slave for many years. Abba Yahuwah with His mighty hand, mga kapatid. Sila ay nakalaya doon sa kapangyarihan ng Egypt o ng Matsariam. And now, sasabihin nila, ito na yung ipalit natin kay Abba Yahuwah. Ito na yung papalit kay Abba Yahuwah. Mga kapatid, it was a great insult, mga kapatid, na ginawa nila. Okay? So, giving credit of freedom, mga kapatid. Sometimes sa buhay natin, lalo na kapag may mga prosperity na o may mga paglago, mga kapatid, minsan magiging source of temptation din po, mga kapatid. Looking at your resources, uh, humanly speaking, maisantabi natin si Abba Yahuwah. Makalimutan natin right away na si Abba Yahuwah yung ating Yahuwah Yara, mga kapatid. At we begin to magnify and transfer our trust to earthly material things, mga kapatid. So, yun po. Be careful tayo, mga kapatid, na yung credit ay laging kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Pangatlong offense nila is did idolatry rights, okay, in Yahuwah's face and presence. Sa panahong ito, Abba Yahuwah was in communication, in contact with Masya, Moses, doon sa bundok, mga kapatid. The presence of Abba Yahuwah was there in the mountain. Okay? Hindi po ito yung actual picture according sa sinabi ni Sister Ayana, using this picture as to illustrate po. But hindi po yan ang actual picture ng Mount Sinai. It's only an illustration, mga kapatid, na yung presence ni Abba Yahuwah ay nandoon sa bundok ng Sinai, mga kapatid. Okay? And yet, ano po ang ginawa nila? So, kumbaga, itong idolatry na kanilang ginawa ay ginawa nila mismo sa harapan po ni Abba Yahuwah. Wala silang takot, mga kapatid. Kahit naman lang sana sense of gratitude or fear, whatever, mga kapatid. Wala. And they were there very bold enough na ito yung gagawin natin, mga kapatid. Another is broke a freshly made covenant. Okay? Bakit po? Because kung titingnan mo dito sa 19 verse 8, na 24, 3 and 7, naalala po ninyong ating ginawa sa panahon ng Yom Taruaya o Taruaa. Di ba, mga kapatid? We renew our covenant. So ganito din po nangyari. Hindi pa sila tagal nag-renew ng kanilang covenant. Yes, all the things that Yahuwah said, we will do. 19 verse 8 ng Shamot.
Then binalik nila uli yan after si Masya nag-seal ng covenant na yun with the blood. 24 ng Shamot o Exodus 24 verse 3. Nandun naman po, sinabi nila, all that Yahuwah said, we will do. Then sa verse 7, ganun din po. All that Yahuwah said, we will do. Broke a freshly made covenant. Kakagawa lang nila ng swearing or panunumpa sa harapan po ni Aba Yahuwah. Hindi pa nagtagal, gumawa sila agad ng violation of the idolatry, mga kapatid. So, panghuling violation nila, offense nila is lying. Okay? Ang kanilang pagsinungaling. Both kay Aharon, mga kapatid. Okay? Si Aharon ay ganun din po. Nagkasala si Aharon. Bakit po? Let's read it. Can I ask somebody to read? Shamot 32:21 to 24. Tingnan natin itong kasalanan ni Aharon. Okay, can somebody go and read? Shamot 32:21 to 24. Anyone? Ano yan, Brother Dan? Shamot o Exodus 32:21 to 24. Tignan po Ako natin. po. Opo, salamat. Sister Azra Baccio. And Masha said to Aaron, what did these people do to you that you have brought so great a sin upon them? And Aaron said, do not let the displeasure of my master burn. You know the people, for evil is in them. And they said to me, make us mighty ones, who go before us. For this Masha, the man who brought us out of the land of Mitzrayim, we do not know what has become of him. And I said to them, whoever has gold, let them take it off. And they gave it to me, and I threw it into the fire, and this calf came out. See? Yun po yung alibay o yun po yung paliwanag ni Aharon. Masya confronted him. Ano itong ginawa, evil na ginawa mo? Okay? But Aaron made an alibi, made an excuse, mga kapatid. Pero hindi po yun katanggap-tanggap sa harapan ni Abba Yahuwah. People were speaking lies. Okay? People were not telling the truth, mga kapatid. At si Aaron, anong ginawa niya? He also compromised. Siya pa yung nagsabi, o sige, dalahin niyo yung mga gold, silver ninyo at itinapon niya doon sa fire. Sabi niya, yun, nandiyan na yung golden cup. So, mga kapatid, Aaron also is lying. Aaron is also having a violation, mga kapatid. Together with Yasharal, as they had said 3 times that they will follow Abba Yahuwah, mga kapatid, dito, they also violated. So mga kapatid, ito po yung background ng Day of Atonement at ang kanilang mga offenses. Okay? As we have highlighted, mga kapatid, there are about 5 of them, mga kapatid. Okay? So, moving on. Masya's intercession. So, dito ngayon, dahil sa kanilang mga kasalanan, Masya now tries to intercede. O siya po yung tumayo para in behalf sa sangkatauhan na talagang patawarin sila, mga kapatid. Okay? It's in our front. Can I ask somebody to read this, mga kapatid? Sino po pwede mag-volunteer? Sa Shamot 32:30 hanggang the following verses. Anyone would like to read? Paki-unmute lang po if you wish to read. Brother Dan, Oh pwede ba yes, ako? Sister Ahaba Bacheo. Go ahead po, Sister Corazon. 32, 20, 32, 30. And it came to be on the next day that Moses, Sister
Sister, nandito po sa harapan na lang. Ito na lang sa harapan. Yung Tagalog na po. Kinabukasan, Opo. sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. Ngayon, aakyat ako kay Yaowa, marahil ay aking matutubos ang iyong kasalanan. Patuloy po. 31. Kaya't bumalik si Moises kay Yaowa at sinabi, O, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos na ginto. 32. Ngunit ngayon, kung maaari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Oo. So, mga kapatid, ito po yung pamamaraan kung saan si Masya interceded sa kasalanan po ng mga Yisrael, mga kapatid. Okay po? Makyat doon si Masya, balik kay Abba Yahuwah doon sa bundok. Upang anong gawin niya po? Upang aking matutubos ang inyong kasalanan. So, Masya, inako niya or he took it upon himself, mga kapatid, the responsibility for the sins of the Yisrael sa panahon na ito, mga kapatid. Kaya nung bumalik siya doon, diniklara niya sa harapan ni Abba Yahuwah na talagang malaking kasalanan ang ginawa ng mga Yisrael dahil sa kanilang ginawa, mga kapatid, na gumawa sila ng ginto, ng other mighty ones na made of ginto, mga kapatid. So, sabi ni Masya, ngunit ngayon, sabi niya, kung maari, patawarin mo ang kanilang kasalanan. So, yun po yung background dito sa atonement, mga kapatid. Day of Yom Kippur. Ito po yung background talaga, mga kapatid. Kung maari, patawarin niyo yung kasalanan. Ngunit kung hindi man, kasi talagang deserving na mamatay sila, anong sabi po ni Masya? Burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Habang nagmuni-muni ako nito, mga kapatid, what comes into my mind is yung Shamot, yung Kazoon or Revelation, mga kapatid. Di ba? Anong naalala po nyo doon sa Revelation? It talks about what? Book of Book of Life. Life. Ngayon ko pa, mga kapatid, na naramdaman na yung listahan ng Book of Life doon is about the atonement pala yun, mga kapatid. Okay? Hindi ko na ready dyan sa PowerPoint, but yun ang pumasok kanina sa isip ko habang making a finalize on this. Tingnan mo yung Kasaon or Revelation 20 verse 15. Kasaon or Revelation 20 verse 15. And if anyone was not found written in the book of Kaya or life, he was thrown into the lake of fire. Day of Atonement pala yan, mga kapatid. Okay? Na kung saan, Day of Atonement is talking about Book of Life. Sino mo yan, no? Hindi lang pala concept sa New Testament yan, but nandito mismo sa context of the Day of Atonement. Kung hindi mo man sila mapatawad, then ako na lang, burahin mo na lang yung pangalan ko na sinulat mo diyan sa inyong aklat. Referring to the book of life, mga kapatid. Kung saan nakalista po doon sa libro ni Abba Yahuwah, doon sa Siyamayam, yung mga sangkatauhan na binigyan niya po ng kapatawaran, mga kapatid. Okay po? So, yan. Malinaw po, mga kapatid, yung Day of Atonement yan. Patuloy tayo dito sa following verses. Meron pa tayong mga tatlong mga verses. Okay? Pwede pa ba, Sister Haba? Kung okay lang, patuloy mo pa. Ngunit sinabi ni Yaowa kay Moses, ang sinumang nagkasala laban sa akin
ay siya kong buburahin sa aking Hmm. aklat. Oh. Mm. Subalit ngayon, humayo ka, iyong pangunahan ang bayan patungo sa dakong aking sinabi sa iyo. Ang aking anghel ay hahayo sa unahan mo. Gayunman, kapag dumating ang araw ng pagpaparusa, aking paparusahan sila sa kanilang mga kasalanan. 35 po. At ni Yahuwah ay, nagpadala ng isang salot sa bayan sapagkat kanilang ginawa ang buya, yaong ginawa ni Aaron. Okay po. So, salamat po, sister, sa pagkabasa. So, ito na nga po yung sagot ni Aba Yauma. Masya interceded, mga kapatid. Kung hindi mo man patawarin, then ako na lang, bulahin mo lang yung aking pangalan doon sa inyong aklat. Pero anong sabi po ni Aba Yauma? Sabi niya, ang sino mang nagkasala laban sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. So, malinaw po mga kapatid na one is accountable before Abay Oa. Each one rather, each one who commits sin Mm-mm. is accountable before Abay Oa, mga kapatid. Okay? So, 34 and 35, ito na nga yung darating na salot o darating na kaparusahan, mga kapatid, na gagawin ni Aba Yaua doon sa kanilang harapan, mga kapatid. At alam natin yung kwento dito na maraming namatay dito, mga kapatid, sa panahon nito. Patuloy tayong magbasa dito sa 33:17 to rather 12 to 17. Can I ask another reader? Salamat po, Sister Asara at Sister Ahaba Batyaw sa pagbasa. Patuloy tayo dito sa Shamot 33:12 to 17 po. Anyone would like to go there and read, mga kapatid? Okay, unmute lang po if you wish to read. 33 po ng Shamot. Meron ba? Mag-volunteer? Brother Dan. Opo, Brother Casadio, go ahead po. 12 to 17. Then somebody will also go sa Deuteronomy 9, 7 to 8 po. And Moshe said to Yahuwah, See, you are saying to me, Bring up this people, but you have not made known to me whom you whom you would sin with me. Though Nawala ka, Brad? though Wow, you you can. said, I know you by you by name, and you have also found favor in my eyes. And now, please, if I have found favor in your eyes, please show me your way and let me know you, so that I find favor in your eyes. And consider that this nation is your people. And he said, My presence goes, and I shall give you rest. And he said to him, If your presence is not going, do not lead us up from here. For how then shall it be known that I have found favor in your eyes, and I your and I and your people, except you go with us? Then he shall be distinguished, and I and your people, from all the people who are upon the face of the earth. And Yahuwah said to Moshe, Even this word you have spoken, I shall do, for you have found favor in my eyes, and I know you by name. Hmm. Okay po. So, it talks about Masya, mga kapatid, pleading. Okay?
Masha is pleading before Abba Yahuwah. If I find favor, let your presence go with me and this nation of Yasharal, mga kapatid. If I find favor, let your presence. So, what happened here is talagang pinakita ni Abba Yahuwah ang kaniyang presence. Okay? In response dito mga kapatid ha? In response. So, Masya is continually in his intercession, mga kapatid. Sa previous nito, marami nang namatay. Okay? Pero may naiiwan pa, mga kapatid. And Masya is now speaking for those sa mga naiwan. Okay? Sa panahon na ito, mga kapatid. And Masya is asking, how will I know that I found favor in your eyes? So, show me your presence. Pakita mo yung inyong presensya. Kaya sa verse 22 po, okay, ano nangyari? Sa verse 22, 33:22, and it shall be while my esteem passes by, that I shall put you in a cleft of the rock and cover you with my hand while I pass. See, yung covering of the hand of Abba Yahuwah para hindi po siya matay. Kasi mga kapatid, napakatindi po ang presensya ni Abba Yahuwah. Anyone can die if they can see the presence of Abba Yahuwah. But dito, habang dumaan si Abba Yahuwah, yung kamay ni Abba Yahuwah nag-cover sa kanya. So kita niyo mga kapatid yung idea of covering. Do you now understand how important this yung kapar or covering, mga kapatid? Kasi po, tayong lahat pwedeng matay na lahat dahil sa tindi ng ating kasalanan. But dahil sa kamay ni Abba Yahuwah na nag-cover, okay, kay Masya sa panahon na ito, buhay pa rin siya, mga kapatid. Then I shall take away my hand, verse 33, rather 23, then I shall take my hand away. Okay, take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. You see? Kita niyo mga kapatid? Nung giniremove na ni Aba yung kanyang kamay, ano yung nakita ni Masya? Yung likod lang na portion. Kasi hindi pwede niyang tingnan ang mukha. Okay? Alala niyo mga kapatid, no? Tuwing meron tayong mga gathering, di ba? Usually at the end, we declare the Aharonic na baraka. Yahuwah barak you, what, di ba? And keep you, di ba? And Yahuwah make His face, what? Shine upon you. Okay? So, bakit po? Kasi mahalaga yung esteem nga ni Abba Yahuwah. But sa panahon na ito, malinaw po, mga kapatid, na hindi nila makikita. Even Masya cannot see the face of Abba Yahuwah, mga kapatid. But again, dito natin makikita na kung saan yung awa na dyan. Yung pagtugon ni Abba Yahuwah sa request ni Masya, mga kapatid, nandyan, binigay po sa kanya. Okay po, let's go to Deuteronomy chapter 9, 7 to 8, and then 18 to 21. Anyone can go there? Salamat po, Brother Pio, sa pagkabasa. Somebody else who would like to volunteer, please go po. Deuteronomy chapter 9, mga kapatid. Anyone? Deuteronomy chapter 9. Okay, if there is none, I'll read for you. Verse 7, mga kapatid, remember, do not forget how you provoked to wrath Yahuwah your Alua or Aluayam in the wilderness. For the day that you came out of the land of Matsariam until you came to this place, you have been rebellious against Yahuwah. So again, meron talaga silang history of rebelliousness. Dito sa Dabariam o Deuteronomy 9, 7 to 8, Masya reminded the people. Kasi imagine nga, 40 years silang nasa ilang, mga kapatid. Dito ngayon,
he reminded the people. At sabi niya, kung sila noon sa nakaraan, yung mga kaninunuan ninyo, okay, rebel against Yahuwah. Ngayon dito, nagpatuloy pa rin silang nag-rebel. Okay? Verse 8, mga kapatid. Even in Koreb o Karab, you have made Yahuwah wroth, so that Yahuwah was enraged with you to destroy you. Okay? Verse 18. And I fell down before Yahuwah as at the first 40 days and 40 nights. I did not eat bread and I did not drink water because of all your sins which you committed in doing evil in the eyes of Yahuwah to provoke him. So, talagang nagluksa, talagang nagpasting si Masya, mga kapatid. Tinan mo yun, no? 40 days and 40 nights. I did not eat bread. Oh, I did not drink water. Wow. Mga kapatid, supernatural power na ito. Sinong makasurvive ng 40 days without food and without water? Apart from the presence of Abba Yahuwah that sustains the person. Masya po ay nakaranas pala ng ganyan. And I believe Yahushua also did it. Okay, mga kapatid? So yan. And then, dahil sa they provoke Abba Yahuwah into anger, mga kapatid. Verse 19, for I was afraid of the displeasure and rage which Yahuwah was wroth with you to destroy you. But Yahuwah listened to me that time once more. See? For the second time, humingi na naman po si Masya ng kapatawaran, mga kapatid. Dito sa panahon na ito, ganoon din po ang nangyari. Nagkasala sila, but again, Masya for the second time pleaded and asked for mercy, mga kapatid. At binigyan sila ni Abba Yahuwah ng kapatawaran, mga kapatid. Okay? Moving on. 20, and Yahuwah was very enraged with Aharon to destroy him. So I prayed for Aharon at that time also. 21, and I took your sin, the calf which you had made, and burned it with fire, and crushed it, and ground it very small, until it was fine as dust. And I threw its dust into the streams that came down from the mountain. Okay po? So, ito na nga po ang ginawa ni Masya, wherein he interceded. At this point, mga kapatid, nais ko pong i-highlight ito na Masya o Moses, what he did was to intercede for the people. At tinugon naman po ni Abba Yahuwah. At mga kapatid, what Masya o Moses has done is a picture of what Yahushua, our Messiah, has also done. So kumbaga, yung kahirapan, yung ginagawa, yung function ni Masya doon who intercede for the people is a picture of what Yahushua will do, our Messiah will do, mga kapatid. Na kung saan, yun din po ang gagawin ni Yahushua. Because after all, Yahushua right now is at the right hand of Abba Yahuwah, mga kapatid, interceding for us. Okay? So patuloy po yung gawain ni Yahushua interceding for us, mga kapatid. Doon po sa harapan ni Abba Yahuwah. Just as Masya interceded for the people of Yasharal, mga kapatid. So what to do, yun na nga po yung ating na-highlight kahapon at nais ko pong bigyan ng pansin ito. Siyamot 33, 4 to 5, 4 to 6. Okay? Sino pong pwede makabasa nito? Yung na-highlight natin kahapon na hindi natin nabasa. Siyamot 33 po. Sino magbasa po? Please unmute and then read. 4 to 6 mga kapatid. Anong sinabi po dyan? Ako po, Brother Dan. Go ahead po, Sister Sarah. Pachao. 3 to 4 to 6 po. Okay. And when the people heard this evil word, they mourned, and no one put on his ornaments.
And Yahuwah said to Moshe, say to the children of Israel, you are a stiff-necked people. Should I go up in your midst for one moment, I shall consume you. And now take off your ornaments, and I shall know what to do to you. So the children of Israel took off their ornaments at Mount Horeb. Hmm. So, ornaments, no? Yung ating nakasabi diyan, ornaments. So, yung kanilang fine clothes, yung kayo yung ating kahapon na highlight, took off the fine clothes. Okay? So, sa picture na pinadala ng ating sister kahapon, in our modern understanding, yung fine clothes or yung ornaments, yung mga best attire natin, mga kapatid, no? Yung mga best attire. Kung maalala niyo noon, punta tayo ng simbahan, di ba? We wear the best attire, di ba? So, kumbaga, we look like elegant, we look like gorgeous, kung ano ba yung mga. Okay po. So, hindi ko lang po nakuha kung ano yung Yaudiat word for ornaments. But, yun na nga po, mga kapatid. Dahil nga sila ay nagluksa, sila ay on the context of mourning, mga kapatid, and begging for mercy ni Abba Yahuwah. Kaya yun po, dapat magsuot sila ng ordinary, mga kapatid. Hindi yung mga mamahalin or gorgeous o galante na mga kasuotan, mga kapatid. Kasi yan po ay, ano po, it is a day of atonement nga, mga kapatid. Okay po? Let's go to kung meron po kayong mga additional dyan na mga comments or additional kayong mga ibahagi, just let me know later on. Okay, Shamot 30 po, verses 10 to 16. Okay, ito na po yung nabanggit natin kahapon na half shekel, mga kapatid, no? Half shekel. Okay, 10 to 16. Okay, kung walang magbasa, anyone would like to read? Shamot 30, 10 to 16, mga kapatid. This is about yung offering of half shekel. Brother Dan, Apo, Sister Haba, Bachi, go ahead po. and Aharon shall make atonement upon its horns once a year, with the blood of the sin offering of atonement. Once a year he makes atonement upon it throughout your generation. It Hmm. is most set apart to Yahuwah. And Yahuwah spoke to Moshe, saying, when you take the census of the children of Yasharal to register them, then each one shall give an atonement for his life to Yahuwah. When you register them, so that there is no plague among them, when you register them, everyone among those who are registered is to give this half a shekel according to the shekel of the set apart place. 20 jeras being a shekel. The half shekel is the contribution to Yahuwah. Everyone passing over to the register to be registered from 20 years old and above gives a contribution to Yahuwah. The rich does not give more, and the poor does not give less than half a shekel when you give a contribution to Yahuwah to make atonement for yourselves. And you shall make the silver for atonement from the children of Yasharal and give it for the service of the tent of appointment. And it shall be to the children of Yasharal for a remembrance before Yahuwah to make atonement for yourselves. Okay po. So, yan po yung context of atonement, mga kapatid. Meron po silang practices noon na magbigay sila ng half shekel, mga kapatid, no? As part of this practice on Day of Atonement, the half shekel is the contribution to Yahuwah. Para sa mga mayayaman, hindi pwedeng magbigay ng sobra. Para sa mga mahihirap, hindi rin magbigay ng less. So, pantay-pantay po yun, mga kapatid, yung half shekel na yan. For the rich, para sa mga mahirap, yun lang po ang hiningi.
ni Abba Yahuwah. So, sinabi po dito sa verse 16, you shall take the silver for the atonement from the children of Yasharal and give it for the service of the tenth of appointment. Okay? So, sa context nila mga kapatid, anong gagawin doon? Yung mga binigay nila na mga offering para sa atonement mga kapatid. Ano pong gagawin doon? Gagawin po doon nila service of the tenth of appointment. So, ibig sabihin, gagamitin po yun doon para pang support doon sa gawain ni Abay Uwa doon sa tenth of appointment. Okay, kasi marami pong mga involved na person doon who are also serving Abayawa doon sa Hayakal o doon sa Tabernacle mga kapatid. Okay, doon ah, sa panahon na iyon. So, here, sinabi dito na, and it shall be to the children of Yasharal for remembrance before Yahuwah to make atonement for yourselves. Okay? So, sa ating panahon mga kapatid, wala naman tayo doon sa context na isang bansa pa ang Yasaral. Okay, so paano yan sa ating panahon ngayon? How do we do that? Okay, so nagawa tayo ng konting research. What is the equivalent of half shekel? $10. Okay, so kung i-compute natin sa modern understanding, $10 po yun, no? Ah, Mm. but yung ating sister nag-search din siya na may equivalent sa kanilang panahon noon, which Mm. is equivalent to $12. Okay, so kung i-roughly lang po natin, i-average lang po natin, okay, yung half shekel na yan, if we average it mga kapatid, in our modern time, that is equivalent to $10 mga kapatid. So, that being said, so wala man tayong tenth of appointment dito kasi nasa scattered Yassaral man tayo. So what are we going to do with that, mga kapatid? So I'm giving that as an opening to you. But bago kayo mag-comment, proceed muna tayo sa susunod po ng mga pagpapaliwanag. So ito na nga po, etc. kahapon na pag-usapan na natin. So I will not discuss it again. So today, ano po yung ating mga gagawin mga kapatid na mga pagbabasa? Okay? We are sharing this picture with the respective na mga references. So kasi nga may sa ating nabasa kahapon na panahon ni Nehemiah, meron silang scripture reading sa panahon ng Day of Atonement. So part of our celebration is also reading the scripture, mga kapatid. So kung tingnan mo, itong mga references na ito is all about Day of Atonement, mga kapatid. Mula Shamot o Leviticus, papuntang Yasayao, going dito sa Matatyao, okay, unang Patar, okay, and Book of Hebrews, mga kapatid. Then meron pa tayo itong Revelation chapter 5. So, take your time lang po. Napicturan ko naman po ito at na-send ko doon sa group chat. Pwede po naman ninyong tingnan. Or right here in front, pwede po ninyong picturan upang you can have something mga kapatid sa araw nito kung ano yung na magandang pagbababasahin natin mga kapatid. So, zoom in tayo dito sa mga references na yan. And if you give time to read this, mas malawak pa or mas malalim pa na maintindihan mo. If you emphasize this Isaiah is about Yahusha, mga kapatid, no? Dito, this is all about Yahusha who did it once and for all. Mga kapatid, dito, apart from the shedding of the blood, there is no forgiveness of our sin. So, dito sa mga reading na ito, maintindihan natin. Oo, wala na tayong blood sacrifices dahil Yahusha did it once and for all. So dapat naka-zoom in tayo doon sa appreciation, pagbibigay, recognition sa ginawa ni Abba Yahuwah pagpapadala sa kanyang anak. Because apart from
Yausya na pinadala niya, walang covering na mangyayari. Walang covering na mangyayari. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, reminding us that sa covenant, mga kapatid, in the covenant, there is always the responsibility, mga kapatid. Abba Yahuwah has done His responsibility, His part, then ang ating party naman po ay ito naman po, mga kapatid. This is also our part. Okay? Ah, sorry po, meron pang another reference but hindi nakita. Okay, ito po. Yes. Okay. I have prepared another reference but I think hindi po nakita. Hindi po na flash mga kapatid. Anyway, uh, wala po dito. Something went wrong sa aking PowerPoint mga kapatid. But anyway, let's proceed po doon sa panapos natin which is let's go mga kapatid sa Matatiao 25. Okay po? Uh, we would like to end in Matatiao 25. Okay? You're familiar po dito sa ating i-highlight as we make an ending mga kapatid. Dito sa Matatiao 25, this is also a day of atonement mga kapatid. Okay? Please go to Matatiao chapter 25, verse 32 mga kapatid. Okay? 31 na pinag-usapan diyan, Yahushua is already coming down. 25 ng Matatiao, verse 31, and when the band of Adam comes in his esteem, and all the Kodas messengers with him, then he shall sit on the throne of his esteem. So nakaupo po si Yahushua dito. Verse 32, and all the nations shall gather before him, and shall separate them from one another, as shepherd Ano, separates his sheep. Uh, anong book yun, brother? Anong book? Matthew or Matatiao, chapter 25, and we are now reading on verse 30, papuntang 31, verses 31 and following. Okay, I'm now reading on verse 32, kapatid. So, may mga nagtipon-tipon na people from different nations. At dito, there is now the separation, mga kapatid. Hiniwalay na po ang mga tao sa panahon nito into two groups. One will be the sheep, one will be the goats. Okay? Verse 33, and he shall put the sheep on his right hand. So yung mga karnero, yung mga sheep nasa kanang kamay ni Yahushua. But the goats on the left, nasa kaliwa. Verse 34, then the sovereign shall say to those on the right, come, you Baruch of my father, inherit the reign prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you give me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was stranger, and you took me in. Was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, you came to me. Okay, yun po ang kanilang ginawa. Verse 37, then the righteous shall answer him. You see? Yung nasa kanan pala ay mga righteous. Bakit sila ay righteous sa ating pag-unawa? Because they obey the law. Because they observe the right ruling, the witnesses, the orders, and the statutes of Abba Yahuwah. Okay? Ano yung sinabi dito? Saying, Sovereign, when did we see you hungry and we fed, or thirsty and gave you drink? And when you see the stranger took you in and naked and clothed, and when did we see you sick or in prison, we come to you? And the sovereign shall answer, say to them, truly I say to you, as far as you did to one of the least of these brothers, you did it to me. So, yung kanilang ginawa sa mga least of the brothers, mga kapatid, sinabi dito, you did it to me. Okay?
So, ano ibig sabihin nito mga kapatid? Sino itong mga least of the brothers? Ito yung mga needy people. Ito yung mga nasa marginalized, yung mga disadvantaged people, yung mga mahihirap, mga kapatid, yung mga outcast. Yun po ang mga tinutukoy dito ni Yahushua. Ano yung ginawa ninyo sa mga least of brothers? You did it unto me. Okay? Then, in opposite to that, mga kapatid, due to lack of time, basahin mo yan, yung mga nasa kaliwa, yun ang mga kambing. Tama ba, mga kapatid? Yung nasa kaliwa, nag-protest sila. Kailan ba namin nakita? Okay? When did we see you naked, hungry, and so on and so forth? Okay? So ano yung sagot ni Yahushua, mga kapatid? Verse 44. And then they also answered him, saying, Sovereign, when did we see you hungry, or thirsty, or stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not serve you? Ito yung mga kambing, mga kapatid, on the left side. Okay? So, ano yung sinabi ni Yahushua? Truly I say to you, insofar as you did not do it to one of the least of this, you did not do it to me. See? Ano po yung punto dito mga kapatid? Nag-protest yung mga nasa kambing. Kailan ba kayo na naging naked, hungry, sick, in prison? Sabi ni Yahushua, dahil hindi nyo ginawa sa mga list of my brothers, sabi niya, you did not do it to me. So, ano yung summary natin dito mga kapatid? Ang ating summary dito mga kapatid, Matthew 25, 33, 31 hanggang sa 44 mga kapatid. Ano po yan? Okay? Ito po yung summary natin. Na yung acts of love, okay, yung paggawa ng acts of love, mahalaga pala yun mga kapatid. Acts of kindness to the needy and helpless, mahalaga pala yun mga kapatid. Kasi po, sa araw ng Day of Atonement, magiging batayan po yun ni Abba Yahuwah through Yahushua kung sino po yung separate at ilalagay doon sa sheep, karnero, or ilalagay doon sa kambing, which is the goat, mga kapatid. Okay? So what's the point? Doon sa Yesayao, chapter 58, mga kapatid, verses 3 to 8. Okay? Wala tayong time to read. But Yesayao, Isaiah 58, verses 3 to 8. Talks about fasting, mga kapatid. Okay? Talks about fasting. At si Abba Yahuwah, hindi niya nagustuhan yung kanilang mga fasting. Bakit po hindi nagustuhan ni Abba Yahuwah ang kanilang fasting? It's because po, pinabayaan nila yung mga needy. Okay? Yung mga disadvantage, yung mga inaapi ng powerful, pinabayaan nila mga kapatid. So sabi ni Abba Yahuwah, yung kind of fasting na gustuhan ko, sabi niya, is doing good to those who are in need. Setting free those who are in bondage. Yun po yung sinabi ni Abba Yahuwah na fasting na nagustuhan ko. So mga kapatid, yun din po ay Day of Atonement. So, ibig sabihin yung ating fasting, dalawa yung ating pananaw. Literal at figurative. Literal kasi because we go through an actual literal physical fasting. But we also believe on the figurative, which is ano po yun? Yung acts of love, yung acts of kindness, which na-connect po natin dito ngayon sa Matthew 25. Na on the day of yung kapar, on the day of separation, yun po pala ang mangyari mga kapatid. Yahushua magbalik tanaw kung ano yung mga ginawa natin nung buhay pa tayo. If we
did not respond to the needy, mga kapatid, then magiging batayan po yun ni Yahushua na sabihin, oh, you did not do it unto me. Okay? So, ano yung declaration ni Yahushua at the end? Basahin po natin mga kapatid ang Matthew 25 verse 46 mga kapatid. Go there, 25:46. Ano pong sinabi diyan? Ano yung declaration ni Yahushua doon sa goat? Doon sa hindi nag-act ng kindness o hindi gumawa ng acts of love and kindness. Anong sinabi po ni Yahushua? Anyone would like to read that? 25:46. Ano pong sinabi mga kapatid? 46. Go ahead po. Go ahead. Sino po yon? Go ahead. 25:46. Anong And declaration ni this, Yahushua? can I read, Brother Ben? Go ahead po, sister. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into everlasting life. Oh. So nandyan po yung final verdict. Day of Atonement mga kapatid is a day of awe kasi malalaman natin pagbalik ni Yahushua sino po yung masave, pupunta sa buhay na walang hanggan. Yun po yung mga sheep or pupunta doon sa eternal punishment. Yun po ang nasa kambing o goat mga kapatid on the left side. But again, mahalaga na gagawin natin yung ating parte, mga kapatid. So how do we apply this, mga kapatid, in lieu of the half shekel? Noon, pinapadala nila doon sa Hayakal kasi merong mga nag-serve doon, mga kapatid. Pero wala na tayo doon ngayon. So what we can do is, yung half shekel mo, kung meron kayo dyan na mga you allot an amount. Okay, alam naman po niyo kung ilan po yung $10. Alam niyo po anong equivalent doon. So, you individually, you can do it, mga kapatid. Ito, Abayawa, yung aking offering para sa iyo this Day of Atonement. Itong offering ko ito yung gagawin ko para sa needy. Okay, you do it yourself, mga kapatid. Pwede yan. You can do it yourself. And you offer a prayer kay Abba Yahuwah. Abba Yahuwah, ito po yung nais kong gawin para sa mga needy. Ano po yung mga needy na ating nabanggit kanina? Basahin mo yung 20, Matthew 25. Okay, yung mga nakahubad, yung mga may sakit, yung mga nasa hospital, yung mga nasa bilangguan, whatsoever. Okay, yun po yung mga criteria doon. Madali lang maintindihan yun, di ba mga kapatid? Okay? So, yun, yung amount na half shekel, you are given the freedom, mga kapatid. Kasi wala tayo doon sa Hayakal. Wala tayo doon sa panahon na Sunday. ah, gumagawa ng ganun, mga kapatid. So, yun po, sa inyong paligid, sa inyong lugar, sa inyong community, meron kayo dyan na mga needy people, then you pray kay Abba Yahuwah, ano yung gagawin mo in response, mga kapatid, as part of this celebration. Okay po ba, mga kapatid? Am I making here clear, mga kapatid? Okay po? So, am I making this clear? Yan po, Yada Yahuwah sa ating source dito, mga kapatid, no? YHUH Direct. Uh, Anyone would like to interact or share something before we end? If I would say, does this make sense to you? Mga kapatid. So, yan po. Let me stop the sharing. Brother Dan, Oh, yes. Go ahead. pwede bang i wala hindi ko masyadong na pwede maulit about yung offering yung acts of love. Okay. Nabasa natin kanina
doon sa sheep and the goats. Okay? Ano yung mga ginawa ng sheep? Basahin mo doon sa mga references. Wala tayong time to read it again. Nasa verses, Mabigat. okay, Matthew 25 po, mga kapatid. Depende nimo. Okay, Matthew 30. nasa Matthew Parang 25. pinili. Wala ko 20. man kunin. Okay. 40. Depende mo sa'yo. Okay, Matthew 25 po, verses 35. Okay, 35. Okay. Sige po, in summary, verses 35 hanggang katapusan. Basahin mo lang mga kapatid. Okay? Yung mga acts of love, may mga criteria binanggit dyan. Naked, sakit, na hospital, nasa prisuhan. Okay? Then sabi niya siya in summary, those list of my brothers. List of the brothers. So, kung merong mga criteria na hindi nabanggit doon, but doon sa summary ni Yaosha, you have done to the least of the brothers. You have done it unto me. Okay po? So, in contrast to that, yung mga goat, hindi nila ginawa. Okay? Wala silang ginawa in response to the acts of love and kindness, mga kapatid. So, okay? So, I hope that helped, sister, clarify the things that I have not clarified. Anyone else would like to ask? So, pwede din yun, brother, Brother, instead of fasting, like not eating of solid foods, so pwede din figurative yung gagawin nating fasting, yung acts of love and Uh, kind. sister, I am not saying na either, but I'm saying na Both. both, yes. Pero ngayon, dahil nasa fasting tayo, hindi tayo makagawa ng, so we can do it after. Opo. Sambawa, after today, any time of the week, okay, you can do that. But Ah, okay. kasi hindi naman natin pwedeng magawa at the same time, di ba? So, today, focus na tayo sa araw na ito, ang yung ating literal fasting, kumbaga. Okay, then after this, we can also do the figurative one, which is na-highlight na din natin doon sa Isaiah 58. Okay? So, yan, dito, Isaiah 58 ito, no? Ito, verses 3 to 10. Okay? To be exact po. Okay. So, yes, we can do it. What I'm suggesting is we can do it both. Today, we are on a fasting mode. Patuloy tayo nito, mga kapatid. Kasi may place ito sa Day of Atonement. May bahagi ito sa Day of Atonement. But kung gusto mong palalamin pa yan, kasi sinabi ni Abba Yahuwah na mas nagustuhan niya yung fasting na gagawa ng mga acts of love kasi related nga dito sa Day of Atonement, then so be it, mga kapatid. So, halimbawa, uh, you can go into feeding, kung ano yung what is appropriate doon or ano yung pwede mong gawin dyan kung saan ka ngayon na lugar, mga kapatid. So, I will not dictate you. You are free na magtanong ka kay Abay o Aba, ano yung acts of love na pwede kong magawa in lieu or in the observance of the Day of Atonement. Marami po mga kapatid, if you go out there in the streets, maraming mga nahihirap dyan, mga kapatid, na walang mga pagkain and so on and so forth. So, I will not dictate you what to do. You are free because ito po ay something to do with our salvation, mga kapatid. Noon, Brother Dan, apa, kanang example magpa-feeding Brother Dan. Ang amount ra pud nga igastoon is katurang equivalent pud sa half shekel. exactly. Kasi yun man ang sabi ni Aba, don't give more. Para sa mga mayayaman, don't give more. Di ba yung ating nabasa kanina? Sa mga mahirap, don't give less. So, ibig sabihin, kung ano yung hiningi niya, yun lang, mga kapatid.
So you make a budget, you make a preparation that would fit to that amount, mga kapatid. So kung dalawa kayo dyan, if you make it times 2, mga kapatid. So yan po. Ah, but if you cannot make it this year kasi tingin mo parang hindi ka ready, then mga kapatid, we are not forcing the issue here. Okay? Dahil nga for lack of preparation o hindi, first time natin napaliwanag ito, di ba mga kapatid? So, don't be sad if hindi mo kaya kasi hindi ka nakapaghanda ng resources, mga kapatid. But next year, pwede man na paghandaan mo yan na bawat tao sa family, mag-allok ka na o mag-prepare ka na ng certain amount. But for Appeal, now, appeal, counted si Elijah, brother. doon sa ating nabasa kanina, those who are registered, which is sa kanilang panahon, ang registered nila is 20 above. Okay. Okay, so mean to say yung 20 below, hindi pa yon kasali sa registration. Yun ang kanilang practice noon, mga kapatid. Okay po, marami tayong mga inquiry about this kasi nga first time nating napaliwanag ito if I am not mistaken, mga kapatid. So, again, don't make it an issue kung you're not ready, wala kang available na sources, mga kapatid. Because nakaunawa naman kung ano po yung kalagayan ninyo, mga kapatid. Okay po? So, yan po ang ating pagpapaliwanag and yadayauwa, mga kapatid, sa kanyang mga katuruan na binigay sa atin, mga kapatid. Okay po? Uh, all esteem and praises kay Abba Yahuwah. If nothing else to ask or share, then we will end. Kung meron pa, then let us hear, mga kapatid, kung meron man. Okay po. Kung wala na, then kayong mga manunood sa Republish, you might feel na medyo mabigat. Okay, itong mga bagay na ating pinag-usapan. Mga kapatid, ayaw natin na maging pabigat sa bawat isa. Ayaw natin yun. Kasi yun po ay katangian po ng mga Pharisee sa panahon ni Yahushua, yung pabigat sa mga tao. Kaya we are not putting a heavy load on everyone here. But kung ano po yung magaan doon sa inyong puso na pwede po ninyong gawin. Okay, like katulad ngayon, we are into fasting. That's good. Okay. But after this, kung gusto pa ninyong magbigay pa ng extending more to the needy. Dahil merong pong connection yan sa ating Day of Atonement na hinihintay pagbalik ni Yahushua. Then so be it. Noon po, maintindihan namin noon na yung mga ganoon na mga gawain ay parang outreach po, di ba? Gawain po yan ng simbahan noon, outreach. Pero ngayon, we are talking of it as individual. Kasi bahagi po pala yun ng ating sinasabi na kaligtasan na hinihintay natin on the Day of Atonement when Yahushua comes again, mga kapatid. All esteem and praises kay Abba Yahuwah. Yada Yahuwah, Basyam Yahusha,